So, hello guys. Ang topic natin for today is 112. Ang kasalanan sa Kana. So, pagkalipas ng 2 araw, may ginanap na kasalan sa bayan ng Kana na sakop ng Galilea. Naroon ang ina ni Jesus, inimbita rin ni Jesus at ang mga tagasunod niya. Nang maubos ang alak sa handaan, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sumagot si Jesus, "Babae, huwag po ninyo akong pangunahan, hindi pa po dumarating ang panahon ko." Sinabi ng ina ni Jesus sa mga katulong, "Sundin ninyo ang anumang iutos niya." May anim na tapayan doon na ginagamit ng mga Hudyo sa ritual nilang paghuhugas. Ang bawat tapayan ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ang tubig ang may tapayan," at pinunungan nila ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumalok kayo at dalhin sa namamahala ng handaan." Sumalok nga sila at dinala sa namamahala. Tinakpan ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang alak, pero alam nito ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya ipinatawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Karaniwan ang pinakamainam na alak muna ang inihahanda, at kapag marami nang nainom ang mga tao, saka naman inilalabas ang mga ordinaryong alak. Pero iba ka, dahil ngayon mo lang inilabas ang espesyal na alak." Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ay ang unang himala na ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod. So, dito pa lang nagmilagro na si Lord sa Kana. Pagkatapos ng kasalan, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga tagasunod. Nanatili sila roon ng ilang araw. Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag ng pista ng paglampas ng anghel. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya roon sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at mga kalapati. Nakita rin niya ang mga nagpapalit ng perang mga dayuhan sa kanilang mga mesa. Kaya gumawa siya ng panghagupit na lubid, at tinaboy niya palabas ng templo ang mga baka at tupa. Ikinalat niya ang mga pera ng mga nagpapalit at itinaob ang mga mesa nila. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng mga kalapati, "Alisin ninyo ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan, "Mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo." Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo sa amin upang mapatunayan mo may karapatan kang gawin ito?" Sinagot sila ni Jesus, "Gibainin niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw itatayo ko muli." Sinabi naman nila, ginawa ang templong ito ng 46 na taon at tinayo mo sa loob ng 3 araw. Pero hindi nila naiintindihan na ang templong tinukay ni Jesus ay ang kanyang katawan.
Kaya nang mabuhay Akin siyang na ng muli, tubig, bahala ka. naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito. Wala At isip. naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at ng mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang Ano muling mo? pagkabuhay. Wala kang tubig doon. Alam ni Jesus ang kalooban ng tao. So, naniniwala ako na alam lahat talaga ni Lord kung ano yung mga May tubig, bahala ka. kalooban natin, kung ano yung mga tinatago natin, ano yung mga kung ano yung sa loobin natin, kung galit man tayo o masaya tayo. Number 23, sa sinasabi to ni Lord, parang Tago. dahil sa alam ni Lord yung Ay, kalooban ayun. ng tao, wala talaga tayong matatago sa kanya. Habang si Jesus ay nasa Jerusalem ng pista ng paglampas ng anghel, marami ang sumasampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginawa niya. Pero hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila dahil kilala niya ang lahat ng tao. At hindi na kailangang may magsaypa sa kanya tungkol sa mga tao. Dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila. So, eto sa part na to siguro this time wala tayong karapatang mag-judgment ng kapwa natin. Ito yung na-realize ko. Wala pala tayong karapatan mamusga ng kapwa natin. Kasi kung ano man yung lapses at sin ng ginagawa ng isang tao tulad ko, kung ano man yung kasalanan kong ginagawa, alam ni Lord yan, alam ni Lord yung mabuti kong ginagawa, alam niya rin yung masama, alam niya rin yung nasa puso ko, alam niya kung karapat dapat ako para sa kanya o para sa buong sa mundong to o sa hinaharap, kung karapat dapat ba ako sa kaharian ng Panginoon. Pero ayun nga, at hindi na kailangan may magsaya pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya ano ang mga nasa puso nila. So hindi na pala natin kailangan pa na ano yun, ipamukha kay Lord yung kapwa natin na masama sila o ganito ganyan, kasi mismo si Lord nakikita niya ano yung sin na ginagawa nila. So dito na tayo sa 1:13 tungkol sa muling 1:3 yan. Tungkol sa muling kapanganakan. May isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa mga grupo ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Guro, alam namin isa kayong tagapagturo ng mula sa Diyos dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasa kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak muli." Nagtanong si Nicodemus, "Paano may papanganak muli ang isang taong matanda na at hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang maipanganak muli?" So, ito yung tinatawag na bautismo. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi pinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtataka sa sinabi ko sa iyo na kailangan ay panganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan papunta. Ganon din ang sino mang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu." Nagtanong si Nicodemus, "Paano pong mangyayari yun?" Sumagot si Jesus, "Isa kang tanyag na tagapagturo ng Israel, pero hindi mo ito alam? Sinabi ko sa iyo ang totoo, ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksiyan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit
maliban sa akin, sa anak ng tao na nagmula sa langit. Eto nga yung si Lord lang talaga. Sinabi pa ni Jesus, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas at natanso sa ilang, ay ganon din naman ako, na anak ng tao na dapat ding itaas, upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino nga ba naman ang hindi gugustuhin magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yan. Upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. So paulit-ulit sinasabi dito sa 1:2 yung regalo ni Lord sa atin na buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. So hindi tama na iniisip natin na kaya bumaba si Lord ay para parusahan tayo. Ang purpose pala ng pagbaba ni Lord tayo dito ay kundi iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw. So si Lord pa rin nagbigay ng light sa atin. Ang taong gumawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Si Juan at si Jesus at si Juan. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa ibang lugar ng Judea. Nanatili sila roon at nagbautismo sa mga tao. Nagpabautismo rin si Juan at Enon malapit sa Salim dahil maraming tubig doon. Pumunta sa kanya ang mga tao upang magpabautismo. Hindi pa nakakulong noon si Juan. Ngayon nagkaroon ng pagtatalo ang mga ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan na ipinakilala nyo sa mga tao ay nagbautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kung hindi ipahintulutan ng Diyos. Kayo na rin ang makakapatunay na sinabi ko, hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag parang may nag-ano ako dito. Sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kundi hindi pinahintulot ng Diyos. Kayo rin ang nakapagpapatunay na sinabi ko, hindi ako ang Kristo, isa akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Parang sinasabi rito na yung binaba niya rito sa lupa ay
parang Diyos din, pero meron pang pinaka-highest God. Kagaya sa isang kasal, ang babaeng kasal ay para sa lalaki kakasal at ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganun din sa akin. Tuwang-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Kailangang lalo pa siyang makilala at ako na may makalimutan na. Oh, mama! Mama, sayang tubig doon ah. Sinika. So, dito na lang natin tatapusin yung ating binasa. Hanggang dito lang tayo. Magbabalik tayo sa next content natin. Yun lamang. Maraming salamat. Bye.